Nasa sopa sa sala si David, hawak ang remote control, palipat-lipat ng channel nang hindi naman talaga nagtutuon ng pansin. Isa itong ordinaryong gabi, tulad ng marami pang iba, at panatag siyang nakakulong sa kanyang paulit-ulit na gawain. Nasa kusina naman ang asawa niyang si Amanda, tila may pinagkakaabalahan na hindi na niya inabalang itanong. Matatag ang kanilang relasyon. Walang matitinding kaba, pero wala ring malalaking sigalot. O iyon, kahit papaano, ang pinaniniwalaan ni David hanggang sa sandaling iyon. Biglang lumitaw si Amanda sa sala. May kislap ang kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita ni David. May hawak siyang isang kopita ng alak sa isang kamay at ang kanyang telepono sa kabila. May kung ano sa kanyang ekspresyon, isang pinaghalong pananabik at bahagyang kaba. Agad napansin ni David na may sasabihin itong kakaiba. "Mahal, may itatanong sana ako sa'yo." Umpisa ni Amanda habang umuupo sa tabi niya sa sopa. Kalmado ang kanyang boses, ngunit ang banayad na pagkagat niya sa ibabang labi ay nagpapahiwatig na hindi ganoon kasimple ang paksa. Ibinaba ni David ang remote at humarap sa kanya, nagtataka. "Sige, tungkol saan?" Sagot niya, walang kamalay-malay na babaguhin ng usapang ito ang takbo ng kanilang buhay. Nagatubili sandali si Amanda, tinitigan ng alak na parabang doon humuhugot ng lakas ng loob bago binitiwan ang tanong. "Ano sa tingin mo kung pumunta tayo sa nude beach na laging bukang bibig ng lahat?" Sabi nila, isa raw itong karanasang nagpapalaya. Sa isang saglit, ang katahimikan sa pagitan nila ay halos nahihipo. Dahan-dahang kumurap si David, sinusubukang iproseso ang narinig. Para bang nagsalita si Amanda sa ibang lengguwahe. Nude beach? Nagpapalaya? Alam niyang paladesisyon si Amanda at mahilig sumubok ng mga bagong bagay, ngunit ito'y tila isang napakalaking hakbang. Gayunpaman, may kung ano sa boses nito ang nagpalambot sa kanya. Hindi ito basta-basta isang ideya. Tila sinusubukan nitong mag-apoy ng bago sa kanilang relasyon. "Seryoso ka ba?" tanong niya, pilit na hindi ipinapahalata ang pagkabahala. Isang nerbyosong tawa ang pinakawalan ni Amanda at tumango. "Oo, seryoso. Naisip ko lang na baka masaya, kakaiba para sa ating dalawa. Hindi naman kailangang maging kakatwa, isang bagong karanasan lang." Tila maingat niyang pinipili ang bawat salita, habang masusing pinagmamasdan ang reaksyon ng asawa. Tinitigan siya ni David, sinusubukang alamin kung ano talaga ang nagudyok sa ideyang ito. Nababagot na ba siya sa kanilang pagsasama? May pagkukulang ba siya? Ngunit bago pa man malunod ang kanyang isip sa kawalan ng katiyakan, may napagtanto siyang mahalaga. Sinusubukan ni Amanda na magbahagi ng isang bagay sa kanya. Kahit pa hindi ito komportable, isa itong pagtatangkang kumawala sa kanilang paulit-ulit na gawain. "Wala, hindi ko naisip ang ganyang bagay," sabi niya, sabay tawang kinakabahan. "Pero kung sa tingin mo ay magiging masaya, bakit hindi? Subukan natin." Dumating ang sagot niya na may kasamang bahagyang pilit ng ngiti, na parabang kinukumbinsi rin ang sarili habang nagsasalita. Ngumiti si Amanda, ngayon ay mas panatag na. "Talaga? Sasama ka? Hindi ko akalain na ganun kadali kang papayag." Biro nito, sabay sandaling halik. Naramdaman ni David ang ginhawa sa paraan ng pagsasalita nito at nagbigay iyon sa kanya ng kaunting pagmamalaki. Maaaring hindi siya lubos na komportable sa ideya, ngunit nagustuhan niya ang isiping handa siyang lumabas sa kanyang comfort zone para dito. Habang bumabalik si Amanda sa kusina na nakangiti pa rin, naiwan si David sa sopa na may pinaghalong kuryosidad at pangamba. Alam niyang ito, kahit papaano ay magiging isang magandang kwento sa hinaharap. Ang hindi niya alam ay may mga lihim ang hinaharap na hinding-hindi niya kailanman mahuhulaan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ng pumuno sa hangin, kasabay ng mahihinang usapan ng mga tao sa paligid. Kararating lang nina David at Amanda, at nakatayo sila malapit sa pasukan habang pinagmamasdan ng tanawin.
Ang buhangin ay gintong-ginto tulad ng kanilang inaasahan, ngunit ang kapaligiran ay higit na nakakabagabag kaysa sa inakala ni David. Kahit pumayag siyang sumama, ngayong narito na siya, ang kaba ay tila gumapang sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang mga tao ay naglalakad-lakad na walang pakialam. Ang ilan ay nagtatawanan. Ang iba naman ay nagpapahinga lang sa ilalim ng araw. Napagtanto ni David na hindi niya alam kung saan dapat tumingin. Si Amanda naman, sa kabilang banda, ay tila lubos na komportable. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at napabuntong hininga nang maramdaman ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. "Hindi ba't kamangha-mangha?" tanong niya habang nakatingin kay David na may ngiting tila mas maningning kaysa karaniwan. Tumango lang si David at pilit nang umiti. Napansin ni Amanda ang kanyang pagkailang, ngunit hindi na nagkomento. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito at ginabayan palapit sa tubig. Habang naglalakad sila, pakiramdam ni David ay bawat matay nakatitig sa kanya, kahit alam niyang imahinasyon lang niya iyon. Sinadya niyang manatiling nakasuot ng t-shirt sa loob ng ilang minuto na para bang mapoprotektahan siya nito mula sa isang kahinaan na hindi pa niya handang harapin. Si Amanda naman, sa kabaligtaran, ay tila lubos na nalulubog sa karanasan, na para bang ito ang isa sa pinakanatural na sandali ng kanyang buhay. Sa wakas, nakapili sila ng pwesto sa buhanginan at inilatag ang tuwalya. Agad na humiga si Amanda. Ipinikit ang mga mata at hinayaang painitin ng araw ang kanyang muka. Umupo si David sa tabi niya. Pinaglalaruan ng maliit na cooler na dala nila. Nagbukas siya ng isang bote ng tubig at mabilis na uminom. Sinusubukang mag-focus sa tunog ng karagatan sa halip na sa hindi mapakaling isipan. Ang kanilang katahimikan ay nabasag nang biglang tumayo si Amanda. "David, tingnan mo kung sino ang nandito." Sabik ang boses niya, ngunit may himig itong hindi agad matukoy ni David. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking papalapit. Matangkad ito, may kumpiyansang ngiti at relax na tindig na para bang pag-aari niya ang lugar. Hindi siya kilala ni David, ngunit nilapitan siya ni Amanda na para bang sumasalubong sa isang napaka-espesyal na tao. "Josh! Ang tagal na!" Bulalas ni Amanda habang binibigyan ito ng yakap na, sa tingin ni David, ay tila mas tumagal kaysa sa nararapat. Lalong lumalim ang kanyang pagkailang. Sino ang lalaking ito? Bakit tuwang-tuwa si Amanda na makita siya? At higit sa lahat, bakit pamilyar ang pangalang iyon? Tumayo si David, inayos ang kanyang damit at lumapit sa dalawa. Humarap sa kanya si Amanda na may bahagyang alanganing ngiti. "David, si Josh. Isang matagal ko ng kaibigan. Magkakilala kami nung college." Inilahad ni Josh ang kanyang kamay at tinanggap ito ni David kahit hindi niya talaga gusto. Palakaibigan ang ekspresyon ni Josh, ngunit may kung ano sa mga mata nito na hindi nagustuhan ni David. Marahil ay ang paraan ng pagtingin nito kay Amanda, o baka naman sarili lang niyang inseguridad ang nagsasalita. Nagpalitan sila ng ilang salita, ngunit halos hindi makapag-focus si David. Sinubukan niyang umakto ng normal, ngunit bawat detalye ng pagkikitang iyon ay tila sumisigaw na may mali. Nagtawanan sina Amanda at Josh sa mga alaala nilang dalawa habang si David ay pilit nang umingiti. Pakiramdam niya'y pangalawa lang siya sa usapang iyon. Isang panauhin sa isang pagtitipon kung saan lahat ay magkakakilala maliban sa kanya. Nang sa wakas ay magpaalam si Josh, sinubukan ni Amanda na ibalik ang magaan na pakiramdam. Mabait siyang kaibigan. Masaya siyang makitang muli pagkatapos ng matagal na panahon, hindi ba? Tanong niya, bagamat mas parang kinakausap niya ang sarili kaysa kay David. "Oo, syempre." Bulong lang niya at muling umupo sa tuwalya. Huminga ng malalim si David, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip bago sa wakas ay magsalita. Tiningnan niya si Amanda, na tila relax pa rin, ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ang kanyang nararamdaman.
Amanda, naiintindihan ko na nakasalubong mo ang isang dating kaibigan. Okay lang yon talaga, pero yung magkita ng ganito sa isang lugar kung saan lahat ay walang damit? Komplikado para sa akin, alam mo ba? Hindi ito ang uri ng sitwasyon na inaasahan kong makikita kita kasama ang isang tao mula sa iyong nakaraan. Hindi ito pagseselos, kakaiba lang talaga. Sobrang kakaiba. Hindi galit ang kanyang boses, ngunit taglay nito ang tunay na pagkailang na hindi niya maitago. Ayaw nang pahabain ni David ang usapan, ngunit may kung ano sa loob niya na hindi mapalagay. Ang dalampasigan ay puno pa rin ng mahihinang tunog at walang malay na tawanan. Ngunit para sa kanya, iba na ang lahat. Tiningnan niya si Amanda na muling humiga sa ilalim ng araw na para bang walang nangyari at nakaramdam ng malalim na pagkabagabag na hindi niya maipaliwanag. Hindi malimutan ni David ang pagkikita sa dalampasigan. Kahit pagkatapos ng ilang araw, ang mga imahe ni na Amanda at Josh na nagtatawanan at nagpapalitan ng tingin ay paulit-ulit na sumusulpot sa kanyang isipan. Isang pagkabalisa na hindi niya lubos na maunawaan, ngunit alam niyang higit pa ito sa kakatuwang sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa kawalan ng damit sa hindi pangkaraniwang lugar na yon. May mas malalim pa. May koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay na tila umuugong sa hangin, isang bagay na naramdaman niya, ngunit hindi kinilala ni Amanda o mas malala, piniling balewalain. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Amanda sa kanyang tabi, nanatiling gising si David, nakatitig sa kisame. Alam niyang sinusubukan niyang bigyan ng katwiran ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Praning lang to, baka nag-overreact lang ako, bulong niya, na para bang sinusubukang kumbinsihin ang kawalan sa paligid. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang imahe ni Amanda na yumayakap kay Josh, ang lapit sa kanilang tono, ay bumabalik ng buong lakas. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Amanda na para bang walang nangyari. Mas madalas siyang ngumiti, tila mas masayahin, ngunit para kay David, ang kilos na yon ay mas nagdulot ng pagdududa kaysa ginhawa. Ang dapat sanang ikinatutuwa niya, ang makitang masaya si Amanda, ay lalo lang nagpapalakas ng kanyang mga inseguridad. Nagsimula niyang mapansin ang mga detalye. Ang telepono nito, na dati basta na lang iniiwan sa mesa o sopa, ngayon ay tila laging abot kamay. Mahina itong humahagik-gik sa mga mensahe, isang bagay na bihirang-bihira niyang makita. Trabaho lang, sasabihin nito, ngunit alam ni David na bihirang magdulot ng tawa ang trabaho ni Amanda. Araw-araw ay lumalala ang kanyang pagkabahala hanggang isang gabi. Habang naliligo si Amanda, nakita ni David ang kanyang pagkakataon. Habang nakaupo sa sopa, napansin niya ang telepono nito sa mesa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na para bang gagawa siya ng isang krimen. Alam niyang mali ang paglabag sa privacy nito, ngunit nilalamon na siya ng kanyang mga pagdududa. Pinigilan niya ang sarili sa loob ng ilang minuto, ngunit sa huli, nanaig ang kuryosidad at ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono. Nakalock ang screen, ngunit alam niya ang code. Hindi ito kailanman inilihim ni Amanda. Sa isang malalim na buntong hininga, inilagay niya ang mga numero at binuksan ito. Mabilis niyang tiningnan ang mga notification at tila walang mali. Pagkatapos ay binuksan niya ang messaging app at doon naputol ang kanyang hininga. Ang pangalan ni Josh ang nasa pinakatuktok ng listahan. Nag-alinlangan sandali si David saka pinindot ang usapan. Inaasahan niyang makakita ng isang bagay na kaswal, isang bagay na magpapawi sa kanyang mga hinala at magpapahiya sa kanya sa pagdududa kay Amanda. Ngunit ang natagpuan niya ay kabaligtaran. Ang mga mensahe ay hindi lang pala kaibigan, kundi malapit. May mga biruan, papuri, at kahit mga pagbanggit sa mga sandaling hindi kasama si David. Ang ilang mensahe ay malinaw na tumutukoy sa araw nila sa beach, ngunit sa paraang ganap siyang naiwan sa labas.
Isang partikular na mensahe ang nagpaikot sa kanyang sikmura. Ang saya makita kang muli, parang dati lang. Ulitin natin yon sa lalong madaling panahon. Binasa niya at inulit basahin ang mga salitang iyon. Umaasang nagkamali siya ng pag-intindi, ngunit malinaw ang konteksto. Hindi lang isang lumang kaibigan si Josh. Isa siyang tao na may espesyal pa ring lugar sa buhay ni Amanda. At ang lugar na iyon ay tila lumalaki habang sila'y muling nagkakausap. Narinig ni David na huminto ang shower at nataranta siya. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa mesa, sinusubukang umakto na parang walang nangyari. Ngunit magulo ang kanyang isipan. Alam niyang hindi niya maaaring harapin agad si Amanda. Kailangan niya ng mas maraming oras para iproseso ang kanyang natuklasan. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw kay Amanda. Ang dating paghanga at tiwala ay naging pinaghalong hinala at kalungkutan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong gagawin, ngunit isa lang ang sigurado niya. Hindi na niya maaaring baliwalain ang nangyayari. Ginugol ni David ang mga sumunod na araw sa isang patuloy na estado ng pagkabalisa. Bawat pakikipag-ugnayan kay Amanda ay parang isang pagsubok sa kanyang katatagan. Gusto niyang sumabog, isampal sa mukha nito ang mga mensahe at humingi ng paliwanag, ngunit may pumipigil sa kanya. Isang bahagi niya ay sinusubukan pa ring unawain kung paano umabot ang mga bagay sa puntong ito. Naalala niya ang kanilang mga sumpaan noong mga unang taon nila, kung kailan si Amanda ang kanyang kasangga, ang kanyang katuwang sa lahat. Ngayon, habang nakaupo sa hapagkainan at kasuwal na nag-uusap tungkol sa mga plano sa katapusan ng linggo, pakiramdam niya'y isa siyang dayuhan sa sarili niyang tahanan. "Tahimik ka. Ayos ka lang ba?" Tanong ni Amanda, itinaas ang mga mata mula sa kanyang tasa ng kape. Pumilit si David ng ngiti at tumango. "Iniisip ko lang ang trabaho," pagsisinungaling niya, kahit na ang trabaho ang huling bagay sa kanyang isipan. Tinanggap ni Amanda ang dahilan ng walang pag-uusisa, saka ibinalik ang atensyon sa kanyang telepono, mahinang tumatawa sa isang bagay na alam ni David ay malamang na galing kay Josh. Alam ni David na kailangan niyang harapin si Amanda, ngunit gusto niyang gawin ito ng mahinahon, kontrolado. Ayaw niya ng isang biglaang away, at higit sa lahat, kailangan niyang marinig ang katotohanan mula rito. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Amanda para matulog, nanatili si David sa sala, nakatitig sa madilim na screen ng TV at sa refleksyon ng ilaw dito. Nang marinig niya ang mga yabag nito na papalapit, huminga siya ng malalim. "Amanda, pwede ba tayong mag-usap?" Sabi niya. Sapat ang diin ng kanyang boses para mapahinto ito sa paglakad. Tumingin ito sa kanya, nagtataka ngunit hindi nababahala. "Sige, anong problema?" Tanong nito, umupo sa braso ng sopa. Humarap si David dito, kumakabog ang puso. "May kailangan akong itanong sa'yo at gusto kong maging tapat ka sa akin. Okay lang ba?" Alam niyang kailangan niyang mag-ingat sa paglapit sa usaping ito. Nagkrus ng braso si Amanda, interesado. "Tinakot mo naman ako. Ano bang nangyayari?" Tinitigan siya ni David, naghahanap ng anumang senyales ng katapatan bago magpatuloy. "May nakita ako mga mensahe sa pagitan mo at ni Josh. Hindi ko gustong labagin ang privacy mo, pero naramdaman kong may mali at kailangan kong malaman. Kaya sabihin mo sa akin, Amanda, ano ang namamagitan sa inyo?" Bahagyang namutla ang mukha ni Amanda at nawala ang kanyang karaniwang ngiti. Bumuka ang kanyang bibig para magsalita ngunit walang lumabas sa loob ng ilang segundo na parabang maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Sa wakas, huminga siya ng malalim. "David, ayokong malaman mo sa ganitong paraan. Nag-uusap lang kami. Matagal ko na siyang kaibigan at natuwa lang akong makita siyang muli. Walang namamagitan sa amin." Naramdaman ni David ang pagkabigo at kalungkutan sa mga salitang iyon. Walang namamagitan? Amanda, ang mga mensaheng iyon ay hindi lang usapan ng dalawang dating magkaibigan.
Nabasa ko ang sinabi niya at kung paano ka tumugon. Pakiramdam ko ay higit pa roon. Sinubukang umiwas ng tingin ni Amanda, ngunit iginiit ni David. Tingnan mo ako at sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap, kailangan kong malaman. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ni David ang pinaghalong pagkakasala at pag-aalinlangan. Sige, umpisa niya, nanginginig ang boses. Ako'y nadala lang. Walang nangyaring pisikal, pangako. Pero nagsimula akong makipag-usap sa kanya ng higit sa nararapat. Sa tingin ko, pakiramdam ko ay nawalan ako ng connection sa iyo. At dumating si Josh sa maling pagkakataon. Naramdaman ni David na parang may bumagsak na mabigat na bagay sa kanya. Maling pagkakataon? Ulit niya, hindi makapaniwala. Amanda, kasal tayo. Nangako tayong magiging tapat sa isa't isa. Kung naramdaman mong nawalan ka ng koneksyon, bakit hindi mo ako kinausap? Bakit sa kanya mo hinanap? Ibinaba niya ang kanyang ulo, walang sinasabi sa una. Hindi ko alam, David. Hindi ko alam. Nagkamali ako pero hindi ko kailanman gustong saktan ka at mahal pa rin kita. Gusto niyang maniwala. Desperado niyang gustong isipin na maaayos pa ito, ngunit ang mga mensahe, ang mga tawa, ang pagpili niyang ilihim ang lahat ay mas malakas magsalita kaysa sa anumang salita ng pagsisisi. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal mo sa akin, Amanda. Tungkol ito sa tiwala. At ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa. Natahimik ang silid, mabigat sa lahat ng mga salitang hindi nasabi. Tila maiiyak na si Amanda, ngunit hindi galit ang naramdaman ni David, kundi isang malalim na kalungkutan. Alam niyang simula pa lang ito ng isang bagay na mas malaki at mas masakit, isang bagay na hindi niya sigurado kung handa na siyang harapin. Gising ng buong gabi si David. Pagkatapos nilang mag-usap ni Amanda, ang bahay ay tila naging mas malaki at mas hungkag kaysa dati, na parabang ang bigat ng kanilang mga salita ay nagtulak sa kanila sa magkabilang dulo ng isang emosyonal na bangin. Nakaupo siya sa mesa sa kusina. May isang tasang malamig na kape sa harap niya, nakatitig sa kawalan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Amanda. Mahal pa rin kita. Nagkamali lang ako. Ngunit sapat ba ang pag-ibig para burahin ang emosyonal na pagtataksil na yon? Posible pa bang buuin muli ang isang bagay sa isang pundasyong ngayon ay napakarupok na? Kinaumagahan, sinubukan ni Amanda na umakto na parang normal ang lahat. Naghanda siya ng almusal at kaswal na nagtanong kung may kailangan ba siya para sa trabaho. Mekanikal na sumagot si David, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Tense ang kapaligiran na para bang anumang kilos ay maaaring magdulot ng pagsabog. Alam niyang hindi niya kayang magpatuloy ng ganito. May kailangang magbago. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang araw sa trabaho kung saan halos hindi siya makapag-concentrate, umuwi si David na determinado na magkaroon ng huling pag-uusap kay Amanda. Natagpuan niya ito sa sala, nakaupo sa sopa at tinitingnan ang telepono nito na may ekspresyong hindi niya mabasa. Pagpasok niya, tumingin ito sa kanya. Napansin ang seryosong ekspresyon niya at agad na ibinaba ang telepono. Amanda, pwede ba tayong mag-usap ulit? Mahina ang boses ni David, ngunit may bigat itong nagpatuwid sa pagkakaupo ni Amanda. Tumango ito, tila handa, ngunit hindi mapakali. Umupo si David sa isang silya sa tapat niya. Pinapanatili ang distansya na hindi niya kailanman naramdamang kailangan noon. Buong araw kong inisip ang sinabi mo kagabi, tungkol sa nangyari, tungkol sa atin. Huminto siya, maingat na inoobserbahan ito. Dahan-dahan lang na tumango si Amanda, hindi sumasabat. Nakinig ako sa sinabi mong nagkamali ka. Pero Amanda, inayos mo ang lahat ng ito. Alam mong nandoon si Josh sa beach na yon. Hindi mo lang ito hinayaan, hinanap mo ang pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay tila humiwa sa katahimikan at nakita ni David ang epekto nito sa mukha ni Amanda. Bumuka ang bibig nito ngunit pinutol niya ito. Kailangan kong maintindihan.
Bakit? Bakit mo naisip na ito'y isang bagay na maaari mong gawin nang hindi isinasaalang-alang kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Para sa akin? Huminga ng malalim si Amanda. Hindi mapakali ang mga kamay sa kanyang kandungan. David, nagkamali ako ng malaki, pero hindi ko plinano na saktan ka. Naguguluhan ako. Dumating si Josh at parang naging isang takasan, isang bagay na madali, isang bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako bago ang lahat ng ito, bago tayo. Bago tayo? Ulit ni David, bawat salita ay parang martilyo. Hindi tayo pabigat, Amanda. Kahit kailan hindi ko inisip na ganoon tayo. Pero ngayon sinasabi mo sa akin na ipinaramdam ko sa iyo iyon? Mabilis itong umiling. Hindi yan. Hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa akin. Sa tingin ko, nawala ang isang bahagi ng pagkatao ko sa paglipas ng mga taon. At nang dumating si Josh, parang nagkaroon ako ng pagkakataong muling kumonekta sa taong iyon. Pero alam kong hindi iyon dahilan. Naging makasarili ako. Hindi nagsalita si David sa loob ng mahabang sandali, tinatanggap ang lahat. Gusto niyang sumigaw na wala itong karapatang maghanap ng koneksyon sa iba habang naroon siya, laging handang gawin ang lahat para sa kanila. Ngunit kasabay nito, may naramdaman siyang hindi inaasahan. Isang malalim na pagkapagod. Wala na siyang lakas na ipaglaban ang isang bagay na tila matagal nang binitiwan ni Amanda bago pa man niya napansin. Naiintindihan kong naguguluhan ka, sabi niya sa wakas, mabigat ang boses. Pero ako rin, naguguluhan din ako. At sa ngayon, hindi ko na alam kung kaya ko pang subukang ayusin ang isang bagay na ikaw mismo ang sumira. Tumingin si Amanda sa kanya, nangingilid ang mga luha, ngunit tumayo na si David bago pa man siya makasagot. Naglakad si David papunta sa kwarto, kinuha ang isang maleta at nagsimulang maglagay ng mga damit sa loob. Sumunod si Amanda at tumayo sa pinto, hindi alam ang sasabihin. "Aalis ka na?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Oo," sagot niya, hindi tinitigilan ang pag-iimpake. "Kailangan ko ng espasyo, kailangan kong mag-isip, at sa tingin ko, kailangan mo rin." Nang isara niya ang maleta at tumaan kay Amanda, sinubukan nitong hawakan ang braso niya, pero marahan itong kumawala. "David, parang awa mo na, huwag kang umalis ng ganito." Tinitigan siya ni David sandali at nakita ni Amanda ang sakit at pagod sa mga mata nito. "Amanda, minahal kita ng buong buo, pero minsan, hindi talaga sapat ang pag-ibig." Sa mga salitang iyon, umalis siya. Iniwan si Amanda na mag-isa sa isang bahay na biglang parang mas naging malaki kaysa dati. Alam ni David na ang desisyong iyon ay simula ng isang panibagong yugto para sa kanya at, marahil, para na rin sa babaeng iniwan niya. Nagpaikot-ikot si David sa syudad sakay ng kotse, walang tiyak na patutunguhan. Nasa likod na upuan ng maleta at ang isipan niya'y mas mabigat pa kaysa sa buong sasakyan. Tahimik ang gabi, tila nangiinis sa kapayapaan nito na parabang walang kamalay-malay ang mundo sa bagsik ng unos sa kanyang kalooban. Huminto siya sa isang maliit na motel sa tabi ng daan, isang lugar na hindi nanghihingi ng paliwanag mula sa mga bisita nito. Sa simpleng kwarto, umupo siya sa kama at hinayaan na lamang ang bigat ng nakaraang 48 oras na bumagsak sa kanya. Opisyal na siyang wala sa bahay, malayo sa babaeng mahal pa rin niya, ngunit winasak ang kanyang tiwala sa paraang halos hindi na maaayos. Sa pagdaan ng mga gabi, may mahalagang napagtanto si David. Kailangan niyang tumingin sa sarili niya. Nilamon siya ng pagtataksil ni Amanda, pero gumising din ito sa isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Sino ba siya kung wala si Amanda? Sa mga nakaraang taon, ibinigay niya ang buong sarili sa kanilang pagsasama, kaya't naisawalang bahala na niya ang ibang bahagi ng kanyang pagkatao, mga interes at hilig na dating bumubuo sa kanya.
Naalala niya noong mahilig siyang tumugtog ng gitara, umakyat ng bundok at gumuhit. Sa paglipas ng panahon, ang mga pirasong ito ng kanyang pagkakakilanlan ay nilamon ng rutina, ng komportabling buhay, at marahil ng pagiging kampante. Isang hapon, habang naglalakad sa isang parke malapit sa motel, nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na tumutugtog sa labas. Nagtatawanan sila, sintunado kumanta, ngunit punong-puno ng buhay. Huminto si David ng ilang minuto para manood. Napansin siya ng isa sa kanila at nginitian siya. "Kuya, gusto mong subukan?" Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap ni David ang alok at kinuha ang gitarang iniabot sa kanya. Nangangalawang na ang kanyang mga daliri, ngunit naaalala pa rin ng mga ito kung paano hanapin ang daan sa mga kwerdas. Tumugtog siya ng isang simpleng himig, ngunit para sa kanya, para itong pagbawi sa isang nawawalang piraso ng kanyang sarili. Nang matapos siya, pumalakpak ang mga kabataan, ngunit ang tunay na palakpak ay nagmula sa kanyang kalooban. Naramdaman niya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, na muli siyang kumokonekta sa kanyang sarili. Samantala, hinarap naman ni Amanda ang sarili niyang mga demonyo. Ang tahanang dati puno ng buhay ay isa ng espasyong walang laman na umaaling-aungaw sa mga desisyong kanyang ginawa. Ginugol niya ang mga araw sa pag-alala, sa mga pagkakataong napansin niyang lumalayo na siya kay David, ngunit pinili niyang balewalain. Binasa niyang muli ang mga lumang mensahe nila ni Josh, na ngayon ay burado na sa kanyang telepono at wala siyang naramdaman kundi pagsisisi. Ang dating nakakakilig ay nagsilbi na ngayong paalala ng kanyang kabiguang harapin ang sariling takot at kawalan ng kapanatagan. Napagtanto niyang hindi si Josh ang tunay na problema. Siya ay manifestasyon lamang ng isang bagay na mas malalim. Ang kawalan niya ng lakas ng loob na maging tapat kapwa sa sarili at kay David. Isang gabi inilabas ni Amanda ang isang lumang kahon na itinago niya sa aparador. Nasa loob nito ang mga sulat, litrato at maliliit na mensahe na ipinagpalitan nila ni David noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Habang binabasa niya ang mga salitang puno ng pag-asa at pagmamahal, umiyak siya, napagtantong napakalaki ng nawala sa kanya at gaano karami ang maaaring hindi na niya maibabalik. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang determinasyon ang lumitaw. Alam niyang hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit maaari niyang subukang itama ang kasalukuyan. Nagpasya si Amanda na kailangan niyang kausapin si David, hindi para magmakaawa ng kapatawaran, kundi para aminin ang kanyang mga pagkakamali at linawin na anuman ang maging desisyon nito, handa siyang maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ilang linggo ang lumipas. Bumalik si David sa syudad para kunin ang ilang papeles na kailangan para sa diborsyo. Ipinagbigay alam niya kay Amanda na dadaan siya, ngunit nilinaw niyang ayaw niya ng mahabang usapan. Pagdating niya, nakita niya si Amanda sa kusina. Hawak ang isang tasa ng tsaa na para bang ito ang kanyang sinasandalan. Mukha siyang kinakabahan, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tahimik na pumasok si David, kinuha ang mga papel, at paalis na sana nang tawagin siya ni Amanda. "David, pakiusap, bigyan mo ako ng 5 minuto. Hindi para baguhin ang isip mo, kundi para masabi ko ang kailangan kong sabihin." Nagatubili siya, ngunit sa huli pumayag, sumandal sa hamba ng pinto. "Gumawa ako ng malaking pagkakamali." Simula niya, matatag ngunit puno ng emosyon ang boses. "Nagsinungaling ako, nagtaksil ako, at higit sa lahat nawala ko ang sarili ko sa proseso. Pero sa mga nagdaang linggo, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa'yo o sa atin. Tungkol ito sa akin. Tinakbuhan ko ang mga problema ko at nasaktan ko ang nag-iisang taong laging nasa tabi ko." Tahimik na nakinig si David. Mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Nagpatuloy si Amanda, "Hindi ako umaasa na patatawarin mo ako. At sa totoo lang, hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako. Pero gusto kong malaman mo na sinusubukan kong magbago para sa sarili ko.
dahil gusto kong maging mas mabuting tao, anuman ang mangyari sa susunod. Nang matapos siya, katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni David nang matagal at sa wakas ay nagsalita. Amanda, salamat sa pagsabi mo nito. Seryoso. Pero minsan, hindi sapat ang pag-ibig at kahit mahal pa rin kita, kailangan ko nang magpatuloy. Tumango lang si Amanda habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Umalis si David. Dahan-dahang isinara ang pinto na parang tinatapos hindi lang isang kabanata, kundi isang buong libro. Makalipas ang ilang buwan, nakahanap si David ng bagong rutina at bagong balanse. Muli siyang kumonekta sa mga kaibigan, nakahanap ng kasiyahan sa mga simpleng bagay, at higit sa lahat, muling natuklasan ang sariling pagkatao. Si Amanda naman ay nagsimulang mag-therapy at itinuon ang sarili sa pag-unawa at pag-aayos ng kanyang sarili. Ang kanilang mga paglalakbay, bagamat magkahiwalay, ay nagturo sa kanila ng malalalim na aral tungkol sa pag-ibig, respeto, at higit sa lahat, katapatan. Sa huli, pareho nilang nalaman na minsan, ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig ay ang matutong magparaya. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang anumang mga update. Hanggang sa muli.